Igsoon ko diya kang Kristo, may adlaw ka natong tanan, anya na sagpita sa akong channel. Kristohanan ni katilingban. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas, himayaw ikaw o Ginoo. Apan sultihan ko kamo nga namati kanako. Higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway, o buhata ang maayo alang niadtong nagdumot kaninyo. Panalangini ang mutunglo kaninyo o pag-ampo kamo alang sa nagdugdaw kaninyo. Kung nay mosagpa sa inyong aping, ipasagpa usab ang pikas. O kung adunay ilog sa inyong kupo, ihatag usab ang inyong siningat. Hatagi ninyo ang tanan nga mangayo o kung may mukuha sa inyong butang, ayaw na kinig, bawia. Buhatan ngadto sa mga tawo ang gusto ninyo nga buhaton nila nganha kaninyo. Kung maoray, higugmaon ninyo sila nga nahigugma kaninyo, anong magpaabot paman kamo panalangin. Bisan gani ang mga makasasala na higugma man niadtong higugma kanila. Ug kung maoray buhatan ninyo og maayo kadtong nagbuhat kaninyo maayo, anong nagpaabot paman kamo panalangin. Bisan gani ang mga makasasala nagbuhat man ini. Ug kung maoray inyong buhat hulamon kadtong inyong gituohan nga makabayad, nganong magpaabot paman kamo panalangin. Bisan gani ang mga makasasala nagpahulam man ngadto sa mga makasasala o nagpaabot sila nga bayaran sa samang kantidad. Higugmaan ninyo hinuon ang inyong mga kaaway o buhata ang maayo ngadto kanila. Hulama sila sa walay pagpaabot nga bayran kaysa ingon niini, dako ang ganti nga inyong madawat ug kamo mahimong mga anak sa labing halangdong Dios kay siya maayo ngadto sa mga dili mapasalamaton ingon man sa mga daotan. Busa pag maluluyon kamo sama nga maluluyon ang inyong amahan. Ayaw kamo paghukom sa inyong isikatawo ug kamo dili hukman sa Dios. Ayaw pagkasad-a ang uban o kamo pasaylon usab. Paghatag kamo sa inyong isikatawo o kamo hatagan, madawat ninyo ang hustong takos o sobra pagani nga mag-awas kini. Ang sudanan nga inyong gamiton alang sa uban, mausab ang gamiton alang kaninyo. Ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Mga igsoon ko diya kang Kristo, ang labi mahinungdanong sugo sa atong Ginoo kanato. Ang kinaingon dinhi sa ebanghelyo ni San Lucas nga higugmaon gyud nato ang atong kaaway o ang katong mga tawo nga nagdumot kanato o katong tawo nga nagplano sa ato og duotan sa atong kinabuhi. Mga igsoon ko, para nako parang lisod ko ang himuon pero sana dugay na napamalandong nako kay nag-agi magkong sakit sa una nya ngadto ko doktor walay finding o naitaw mi ingon nako mangadto ko sa albularyo o pag adto dito mauna ang anak bunga naman nagsakit ko ingon ani wala man koy tawong gikaaway o wa koy tawong ikasuk-an, wa koy tawong nasuko sa kuha ano man So since 2019 nung nagsakit, sige lang ko gapatambal, arang-arang alibyo. Pero napabilin pag abot sa 2024, dito ko hangyo ko sa Ginoo nga unsa may angay gyud akong buhaton para maangkon gyud ako ang kaayuhan sa akong panglawas. Nga mahimpit gyud ang akong kaayuhan. Og dayon ni pakli ko Biblia ug kini ang akong na basahan nga gugmaon gid natong atong kaaway kay tao lang gud ta murag na atay pagdumot nga nang wala makalalis pero nganong buhatan ta sa ingon anak. So ingon anak di ay ko nga Lord pasaylo ako kay pasaylo na nako ng tao nga
Kung kinsay naghatag na ko og sakit, wala na nako sa akong una-una og kasing-kasing. So dito na kumpisal ko dayon na ipasaylo na nako diha mga isuon maayo ko. So inana mga isuon nga kinahanglan kay di nga di ta magdungot. Wa tay taong gidumtan bisan sa mosulod to sa simbahan nga kinahanglan limpyo atong konsensya. Wala tay yung tao nga nakabangi kinahanglan gyud nga mangayo gud ayon tao pasaylo o kung kung may nakasilo nato dulo nato dayon. So ang ikaduha nga puntos mga isuon nga akong ikapaambit nga katong dili ta maghukom sa atong isig ka tawo kay kung maghukom ta sa atong isig ka tawo hukman pud ta sa Ginoo. Nya upod ta masayod ang tawo nga atong hukman kung mao pa Hinuoy maluwas niya kita Hinuon dili. So kini lang mga isuon. Mga kapatid ko doon kay Kristo, ang malaking utos ng ating Panginoon sa atin yung nga ang sinabi nga ibigin natin ang mga tao na ating mga kalaban. Kaya nga mabigat sa sarili natin kung gawin, pero sa mataas na pag damdamin na para sa akin, nagawa ko yun. Nilagay ko sa puso ko si Kristo. Iniibig ko sa lubos si Kristo at ganun man kung kapag hindi ka umibig sa mga tao na kalaban mo, hindi man tayo patawarin ng ating Panginoon. Kaya nga ginawa ko, linagay ko si Kristo sa puso ko. At ganun din, ngayon, parang wala na tayong problema kahit may kunti tayong problema, pero madali lang natin pagaan ang sarili natin. At ang ikalawa na utos, huwag tayo maghusga sa katulad nating tao. Kasi hindi natin alam na sila pa ang patawad na ating Panginoon. Tayo hindi na. At ang Panginoon, parang hindi siya manghusga sa atin. Huwag tayong manghusga sa katulad nating tao. At hanggang dito lang mga kapatid, huwag niyo akong kalimutan sa pag-like, share, and subscribe. Maraming salamat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.